Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, anong take ko dito sa reaksyon ni Senadora Risa sa posibleng alyansa sa Administrasyong Marcos? Tinanong si Senadora Risa kasi napag-uusapan nga yung posibilidad na tumakbo siya sa 2028. Tinanong si Senadora Risa, may plano ba talaga siyang tumakbo bilang presidente o vice-presidente sa 2028? Ang sagot ni Senadora Risa dyan, yung dati niya namang sagot. Ma'am, are you still open to running for president? And napag-usapan po ba yun during the meeting? Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinaka-malakas at credible na kandidato. Would you be willing also to run for vice president if not president? I would be willing to take on any task na hiningi ng united opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung kumbaga kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin. And kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Nakataya akong gawin ang lahat para mag-materialize yung ganyang scenario. United opposition, strong candidacies. Handa siya, bukas siya. Kung talagang siya ang piliin ng oposisyon at magkakaisa ang oposisyon na siya ang suportahan at wala namang ibang tatakbo sa oposisyon, handa siyang tumakbo, presidente man yan o vice-presidente. O kung ano man ang ibigay umanong papel sa kanya ng oposisyon, ng United Opposition, handa siya. Hindi niya naman sinabing gusto niyang tumakbong presidente. Ang sabi niya lang, bukas siya kung ano man ang ibigay sa kanyang papel. Ang importante lang, magkaisa ang oposisyon kung ano ang plano sa 2028 at ngayon pa lang dapat nag-uusap na at magkaisa na kung ano nga ang mangyayari sa oposisyon. Sino ba ang ipambabato? Sino ang kandidato sa presidente? Vice-presidente. Ang sabi ni Senadora Risa, kung siya ang mapili sa presidente, handa siya. Kung vice-presidente, handa siya. Kung hindi naman, mayroong iba, handa rin siyang tumulong kung ano man ang ibigay sa kanyang papel. Ngayon, natanong siya kanya yung paano kung yung administrasyon, ang administrasyong Marcos, ang kampo ng administrasyon, ay makipag-alyansa sa oposisyon? Ang sagot niya ni Senadora Risa, yan yung medyo mahirap-hirap ngang sagutin. Kasi sabi niya, sa party niya, wala pa siyang readyng kasagutan diyan. Kung handa sila o sa kanya, kung siya mismo, handa na makipag-alyansa sa administrasyon. Pero should pro-Marcos groups lumapit sila sa inyo, are you open to working if mag-align naman po yung visions nila? Yun yung, if ever lumapit, yun yung magiging subject ng matinding pag-iisip at pag-uusap sa hanay namin. Kasi nga, because of the very different histories. Pero, for anyone, hindi lang sila, other groups na sa labas ng kakampings o sa labas ng hanay ng oposisyon, syempre, yung magiging basis ng any possibility ng pag-unite ay yun, yung enough common values. Kasi sabi nga ni Senadora Risa, hindi naman simpleng usapin yan. Hindi simpleng bagay yan. Kailangan niyang pag-usapan. Kasi nga, syempre, ang Marcos kasi, o ang Marcos ay may matagal yan na may ang kasaysayan ng politika natin. Syempre, matagal na kalaban ng mga dilawan, ng kakampings ang Marcos. Mula pa noong panahon ng matandang Marcos, panahon ng diktadura noon ng martial law ni Marcos, kalaban na yan ng mga grupo na kasama sa mga dilawan. Hanggang sa mga sumunod na mga elections magkalaban. Hanggang sa elections ng 2022, yung laban ni Leni, laban kay PBBM. Kaya sabi nga ni Senadora Risa Ontiveros, hindi madaling sagutin ang tanong na yan kung tatanggapin ba kung siya mismo
okay ba siya na makipag-alyansa sa administrasyon. Pero, ang sabi naman ni Senadora Risa, pag-uusapan yan. Ang sinasabi niya lang, hindi pa siya makakasagot yan. Yan ang isang bagay na kailangang upuan, pag-usapan ng mga nasa oposisyon. So, ibig sabihin, hindi niya naman sinarado na hindi. Pero hindi niya rin sinabing oo. Kumbaga, ang sagot ni Senadora Risa sa posibilidad ng alyansa sa administrasyon, hindi yan isang bagay na madaling desisyonan. Yan ay kailangang pag-usapan. Dahil nga, yan eh. Hindi naman madaling desisyonan yung bagay na yan. Pero, sa marami naman ng mga leaders, maging sa administrasyon o maging sa oposisyon, lahat naman naniniwala na hindi madali ang laban sa 2028. Marami ang nagsasabi na kung talagang gustong matalo ang kampo ng Duterte, mahirap kung ang magiging laban ay three-cornered fight, na mayroong manok ang kampo ng administrasyon, mayroong manok ang oposisyon, at mayroong manok ang Duterte. Mahirap ang magiging laban. Baka pagkaganyan, manalo si Sara Duterte. Kaya may mga nagtutulak, maging sa kampo ng administrasyon, napanood natin yung interview kay Jun Vic Rimulya. Nung tinanong siya kung tatakbo, sabi niya bukas sa posibilidad, hindi siya sarado. Pero sabi niya, kung tatakbo man siya sa administrasyon, dapat isa lang ang kandidato laban sa kampo ng Duterte. Ganon din naman sa side ng oposisyon. Si dating Senador Sani Trillanes, lagi niyang sinasabi, dapat mag-unite ang third force, itong kampo ng Pinklawan, mga Pinklawan, at saka iba pang middle forces, dapat mag-unite sa kampo ng Marcos ng administrasyon para labanan si Sara. Si dating Senador Sani Trillanes, ganun ang tinutulak. Maging si dating Secretary Ronald Llamas sa mga talakayan, ganun din ang kanyang tinutulak. Kumbaga, ito ay pagkilala na mahirap ang laban sa 2028, kailangang magkaisa para matalo si Sara. Kaya lang, kung paano yan gagawin, paano gagawin yan, sino-sinong mag-uusap para dyan, paano ang magiging pag-uusap niyan, paano ang alyansa na yan, yun ang wala pa. Kaya nga, tinatanong si Senadora Risa anong masasabi niya sa ganyan, ang sagot niya, medyo mahirap desisyonan yan. Kailangan niyang upuan at pag-usapan ng malaliman. Pero kung bukas ba sa ganyan, hindi naman sarado. Hindi sarado na hindi posible ang ganyan o mahirap mangyari yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.